Good Vibes. Balitang Good Vibes. Lilikha ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng National Cybercrime Training Institute at Board of Trustees sa susunod na linggo o buwan sa gitna ng pagtaas ng cybercrime cases sa bansa noong nakalipas na taon. Kaugnay nito, sinabi ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na target din ng ahensya ang magsanay ng mga municipal at local police officers upang matukoy at mapigilan ang cybercrimes. Sa kasalukuyan, tanging ang mga pulis na municipal level ang nagsasanay kung paano pamahalaan ang mga kaso ng cybercrime. Sa datos ng Philippine National Police, nangunguna sa cybercrime incidents ang online scam, identity theft, online libel, at ATM o credit card fraud. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Sa mga mahilig sa galunggong, kabilang na ako dyan, partner. Paborito ko yan, lalo na yung sariwa at bagong prito. Inaasahang bababa po ang presyo ng galunggong at iba pang pelagic fish gaya ng dilis at hasa-hasa ng hanggang 30% sa mga darating na buwan. Kasunod dito ng pagbubukas ng fishing season sa Palawan na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng supply sa Luzon. Sa latest data mula sa Department of Agriculture, ang presyo ng lokal na galunggong sa Metro Manila ay naglalaro sa 200 pesos hanggang 330 pesos per kilo as of February 2. Mas tumaas ito kumpara sa 200 hanggang 280 piso per kilo noong October 31, 2023. Isang araw bago nagsimula ang pagsasara ng fishing season. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Ibinungkahi ng Halal International Chamber of Commerce and Industries of the Philippines na makipagsanib ang pamahalaan sa international organizations at upskill workers para palakasin ang natulang industriya. Ayon kay Alex Sultan, presidente ng grupo, mas mapapadali ang pag-export ng Pilipinas ng sariling halal products kung makikipag-partner ito sa iba't ibang stakeholders. Inihayag ng Marcos administration na target nitong makahikayat ng 230 billion pesos na halaga ng investments sa halal industry bilang bahagi ng plano na gawing halal-friendly hub ang Pilipinas sa buong Asia-Pacific region. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Naglatag ng iba't ibang panig ang mga inimbitahang legal experts at economists kaugnay sa isinusulong na resolution of both houses 6 para sa pagbabago sa 3 economic provisions sa saligang batas. Ayon kay dating Justice Adolfo Azcuna, hindi dapat isisi ninuman sa economic restrictions sa saligang batas ang bagal ng pag-unlad ng bansa dahil sa ngayon naman anya ay may mga batas na para makaakit ang Pilipinas ng mga foreign investor. Pinuna naman ni Constitutionalist Christian Monsod ang magkakontrang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa konstitusyon. Sinabi ni Monsod na nitong Enero, sinabi ng Pangulo na ang 1987 Constitution ay hindi isinulat para sa global economy na taliwas sa pahayag nito noong isang taon na handa ang bansa sa pagpasok ng mga foreign investors. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Nasungkit muli ni Rogelio J.R. Esquivel Jr. sa World Surf League Men's Longboard Competition sa La Union. Nakapagtala siya ng 18 points, samantalang nakakuha naman ng 16.55 points ang kanyang kalaban na si Kai Mahese ng Japan. Ayon kay JR, magagaling lahat ang mga kalahok sa kompetisyon, subalit nagkaroon siya ng advantage dahil home court niya ito at sanay siyang mag-surf sa Mona Lisa Point. Matatandaan na si JR ang kauna-unahang Pinoy na nakasungkit ng World Surf League Longboard noong nakaraang taon. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Naglaan ang Department of Transportation ng 14 billion pesos ngayong taon para sa development at upgrade ng regional airports upang suportahan ang pagbangon ng domestic tourism. Ayon kay